Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Nico. Isa sa napakarami ninyong masugid na tambalanista na nakasunod pa din kahit lumipat na kayo ng time slot. Wala naman akong makabagbag damdaming karanasan o mabigat na problemang pinagdaraanan. Nais ko lang ibahagi ang isang simpleng pangyayaring nagbigay sa akin ng maraming aral. Isang maulang umaga, nakaupo ako sa tapat ng bahay namin. Hawak ang 10 piso habang nakatulala. Iniisip ko kung paano ko pagkakasyahin ang perang hawak ko sa pagpasok ko sa eskwelahan. Yun na lang kasi ang laman ng bulsa ko. Hindi ko malaman kung anong nangyari sa perang sobrang sinisinop ko at sa 10 piso na lang ang natira. Iniisip ko kung anong ginastos ko nitong mga nakaraang araw. Hindi naman ako mabisyo, matakaw o lakwatsero. Wala nga akong inatupag kundi maghanap ng mapagkakakitaan tuwing walang pasok sa eskwela. Malinaw na kailangan kong maghanap ng mapagkakakitaan. Sari-saring bagay ang naglalaro sa isip ko. Sorry. Hindi ko napigilan. Umutot po ako. Yung utot mo, amoy hininga. Amoy hininga mga tatlong buwan nang nabubulok. Ganun. Panira, hindi napigilan. Kaya nga. So malinaw na kailangan kong maghanap ng mapagkakitaan. Sari-saring bagay ang naglalaro sa isip ko. Pwede akong magnakaw, mang-hold up, magbenta ng puri for 500 pesos, magturo na Espanyol kahit hindi ako marunong, tumaya sa loto at umasang maging milyonaryo, mga lakal, at kung ano-ano pang nakakapraning na paraan para kumita ng may lumapit sa akin na isang matandang babae at humihingi ng limos. Hinawakan ko na mahigpit ang 10 pisong hawak ko. Naramdaman ko pang napango ang ilong ni Andres Bonifacio sa higpit ng hawak ko at marahan akong umiling sa namamalimos na matanda. Ngumiti ang matanda at tumango na para bang sinabing, okay lang, at saka lumayo. Sinundan ko ng tingin ng matanda at pinagmasdan. Mukhang nasa 70 hanggang 75 anyos na. Medyo payat, at bilang na lang ang itim na buhok, kulubot ang balat at namumugto ang mga mata. Pinagmasdan ko siya habang naglalakad palayo sa akin sa gitna ng ambon. Ano ba yan? Ang drama? Kailangan may ambon pa? Kakaloka? Sinakto talaga ng ambon or ikaw sumakto dun sa ambon? Ewan. So si Lola, umupo siya sa tapat ng isang saradong tindahan na nadaanan niya na di kalayuan sa kinauupuan ko. Nakaupo lang siya at malayo ang tingin. Nakonsensya ako. Para sa akin ba talaga ang 10 pisong hawak ko? Hindi naman ako nagugutom kagaya ni Lola. Meron din akong bahay na nasisilungan at may maayos na damit. Kaso huling pera ko na yon at kapag binigay ko pa, hindi na ako makakapasok sa eskwela kinabukasan. Pero hindi naman talaga ako makakapasok sa eskwela sa halagang 10 piso lang. Sinilip ko si Lola.
Nakaupo pa rin siya sa tapat ng saradong tindahan. Agad akong tumawid sa katapat na paninderya at ibinili ng tinapay ang huling pera ko sa kakaumuwi sa amin. Pero hindi para kainin yung tinapay. Naalala ko kasi na meron akong jacket na hindi na ginagamit at inaalibkabok lang sa cabinet ko. Kinuha ko ang jacket at pinuntahan ko si Lola. Inabot ko sa kanya ang tinapay. Ngumiti siya at kinuha ang tinapay. Tapos inilatag ko sa mga balikat niya ang lumang jacket ko. Akala ko yung tinapay. Nilatag yung tinapay sa balikat. Alam mo yan talaga nadadala ng gutom partner. Pagkatapos nito kumain ka ha. Para medyo magkasustansya ha. Buti na lang. Nalinaw sa akin. Nalinaw. Ang nilatag ang jacket. At hindi yan. tinapay. Yan. Okay. Biglang nawala ang mga ngiti ni Lola. At nangilidan luha sa mga mata. Hindi ko alam kung dahil ba luma yung jacket na binigay ko at amoy agiw kaya naluluha siya o baka dahil walang palaman yung tinapay. Hindi ko na tinanong. Nginitian ko na lang siya at saka ko lumayo. Naramdaman ko kasing maluluha na din ako kapag nagtagal pa ako. Paglingon ko, naglalakad na ulit si Lola sa gitna ng ambon na unti-unti nang naging ulan. Tumayo ako at tinanaw ko siya hanggang hindi ko na siya makita. Pagbalik ko sa kinauupuan ko, napaisip ako ng mas malalim. Wala na yung mga ideya ng pagbebenta ng puri o pagtuturo ng Espanyol. Hindi na kung paano magkapera ang nasa isip ko, kundi ang marahas na katotohanang may mga taong tinalikuran na ng mundo. Mga taong naghihirap, nalulungkot, at nangungulila. Hindi ko lubos maisip kung bakit may mga kaanak na kayang pabayaan ang mga kagaya ni Lola, na may mga kaanak na natitiis na talikuran ang pamilya nila. Masakit, pero totoo. Makikita mo ang parehong eksena araw-araw sa paligid mo. Magkakaiba lang ng mga tauhan at lugar, pero iisa ang sitwasyon. Sa kabila na magkapatong na lungkot dahil wala na akong pera at naawa ako kay Lola, may maliit na ligaya sa puso ko dahil may natulungan at napangiti ako nung maulang araw na yon. Kahit ang kapalit ng ngiti na yon ay ang mismong mga ngiti ko, masaya ako. Pakiramdam ko, hindi matutumbasan ng kahit na magkano ang ngiti ni Lola. Hindi ko man alam ang kwento niya. Bumulong ako ng dasal para sa kanya at sa mga kagaya niya. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Tambalan, ang inyong tambalanista, Miko. May ekstrang kurot talaga kapag ka matanda no? Kapag ka lola o kaya lolo na tsaka bata, 'di ba? Laging may ganun kasi pag bata hindi dapat nila maranasan yung mga ganyan kasi musmus pa lang sila. Tapos yung mga matatanda, hindi na dapat nila maranasan yan kasi dapat retired na sila at dapat ine-enjoy na nila yung buhay nila. Tama. Ako lagi ko rin yung tanong yung tanong ni Miko, kapag ka nakakita ko ng matanda na nasa labas, nasan kaya yung mga magkamag-anak nito? Meron kaya siyang pamilya to begin with? Nasan kaya yung mga anak? Alam kaya nila na ganito yung sinapit ng magulang? Mga ganon. Tas nalulungkot din ako. Tapos in a way, may isip ko rin katulad nitong si Miko, may isip mo rin na kahit papaano kumpara din sa kanila, 'di ba? Nakinakaya pa rin, 'di ba? Patuloy pa rin lumalaban 'di ba? Lumalaban sa buhay na nakakahiya naman kung hindi ka rin lalaban. Kasi eto ngang parang wala nang mga kaanak, parang feeling wala nang pag-asa, sinusubukan pa rin, 'di ba? Lumalaban pa rin. Paano pa ikaw? Totoo diba? 'yun. Ang dami nating realization, no, kapag ganitong may kurot lagi sa puso. puso. Ang kwento ko lang, naging ulan si Lola.
Hindi. Kasi paglayo. Kasi Lumayo paglayo. si Lola hanggang sa naging ulan siya, sabi niya. Hindi siya pwedeng maging ulan. Naging ano ba si Lola? Eh di multo. Kasi di ba lumayo tapos Ay, hanggang mali. nawala. Horror story pala to. Horror to. Charot. Di ba? Kasi pwede naman. Napaisip ako kanina pa talaga. Oo. Kung ikaw maraming tanong, ako marami akong iniisip bigla. Feeling ko matalinhaga talaga si Lola. Feeling ko, actually, akala ko nga nung una, fantasy yung kwento. Parang in the end, dahil binigay niya 10 piso, bibigyan siya ng 10 milyon. May ganun akong feeling kanina na parang, ano pala siya, fairy godmother. Fairy godmother. Mali mo, di ba guard mother talaga siya? Di ba? Kasi ginagwardyahan niya yung saradong tindahan. Hindi ko sure. Kasi nandun pala yung mga treasure sa loob ng Akala ko saradong bibigyan siya tindahan. ng biskwit eh. Iba, Tapos may commercial. shooting pala. Commercial pala. Di ba? Pero totoo yun, pagkwento talaga ng mga Lola, matatanda. lolo, matatanda. Minsan nga picture lang nila kahit wala namang inilahad na kwento eh. Pero Picture pa lang nila parang nakakaantig na ng damdamin. oo, puso ka agad yung tatargeting na sa atin mga kaibigan. Siyempre, alam namang tuhod. alam nga namang gilagid. Correct. Ano ba yun? Nakakita ko ng Lola. Tinamaan yung ginagin. Alam mo, ang hirap talaga natin kausap. Yung walang natatapos na matino talaga. Alam mo, Miko, huwag ka kasi nagbibigay ng mga ganitong klase mga kwento. Nawawala tuloy yung value niya. Oo nga. Hindi Tignan mo, kasi. dami na inis. Pwede siyang maging horror, Diba? naging comedy. Naging fantasy, naging shooting. Tapos, syempre, alam nga namang, puso talaga yung tatama. Kailangan mo pa talaga sabihin, alam namang tama, gilagi, diba? Tinamaan ng kanyang tartar, diba? Tinamaan ng kanyang sentido. Ang pangit. Action naman bigla, Kaya action. nga. So drama to, drama. Drama. Okay, malinaw sa atin na May drama kurot, ito. na may kurot talaga sa puso. Totoo naman. Yun. Ang weird talaga, no? Ang galing na pagkakagawa sa atin. Buti na lang, ang kurot ay puso. Di ba? Ang weird talaga kung ang kurot gilagid. Parang nakakayak yung kwento tapos yung gilagid mo parang may kumurot. Di ba? Alam mo, talagang napatunayan na ng ilang beses for we are fearfully and wonderfully made. Totoo yun. Ang lahat ng yung pagkakagawa sa atin, tamang-tama talaga. Yung timpla ng lahat ng parte ng katawan natin ay tamang-tama talaga. Isipin mo kapag ka nakakarinig ka ng ganitong kwento kung gilagid ang kumukurot, di ba? Pwede rin Diba? talampakan. Ang weird ko, halimbawa may sipon ka lumalabas sa mata, di ba? Hindi maganda. Anyways, mabalik tayo. Totoo yun. Yung kwento mo, Miko, no? Ang galing, babalikan ko lang sinabi mo na yung pagkakagawa sa atin magaling. Yung brain natin, tingnan mo, habang kinikwento po ito ni Miko sa atin, di ba? Ang nagpo-function mabuti yung isipan natin, naglalakbay yung imagination natin. Ang galing lang ng pagkakagawa sa atin because the brain has the ability to create mental images. Habang pinapakinggan natin yung Correct. kwento, itsura ng matanda. Tama. Nasaan yung ulan? Yes. Yung Ano yung ambon? pagkakaupo niya sa harap ng bahay nila at Correct. hawak niya ang 10 pisong na pangong Andres Bonifacio. Oo. Tsaka yung Diba? yung lumang jacket na amoy agiw. Yes. Parang naamoy natin, di ba? Correct. Kung Ang hindi nyo galing. naamoy, nako, wala kayong imagination. Nene. Sorry na lang. Wala kang talent. Sarap. It created a lot of pictures in our head. Yes. Kaya nagkaroon ng kurot kasi na-imagine talaga natin nung nandun sa sitwasyon na yon. Totoo yun. So yun lang, nakaka-amaze lang no, yung papaano natin naintindihan yung kwento. Medyo ginulo lang ng tambalan ng konti, nilagyan ng konting comedy, 'di ba? Pero totoo yun, no, may kurot sa puso natin at nag-create ito ng napakaraming mental images sa isipan natin. Naglakbay ang imahinasyon natin na papaano nga ako ang nakarating yung imagination ko, papaano kung ako yung matanda. Tama. 'Di ba? Ikaw hanggang sa nakarating yung ano mo, yung imagination paano mo. kung ako yung saradong tindahan? Paano matatouch yung mga tao sa presence ko? Dun dumating. Hindi, pero imagine ko yung tindahan na luma na ang pangsara niya ay yung kahoy na natutupi. Ganun ka sakto. Tapos may mga posters sa labas. Ganon, may mga promo posters. Nakalagay talk and text, ganyan. Load na, mga ganun. Ganun. Salagang 50 pesos, ganun. Diba ako si Miko. Ikaw si Miko. Mas nag-resonate ako kay Miko eh. Parang, kasi alam Paano ko yung nag-resonate kay Miko? Mga baliw ka usap. Ako lumugar ako doon sa matanda. Nilagay ko yung sarili ko sa matanda. Paano yun? Paano? Basta ako, nakarelate ako kay Miko. Hindi ko alam kung bakit lumabas sa bibig ko.
On cue, in fairness. Paano ulit yung nag-resonate kay Miko? Alam mo, wala tayong natatapos na magandang sasabihin. Paano ba? Bakit nilagay mo yung sarili mo kay Miko? Hindi kasi relate ako kay Miko dun sa mga eksenang walang pera. Okay. Hindi ako makarelate kay Lola kasi like, hello, I'm not old. Charot. Kasi ganun yung mga kaibigan sa pag-iisa kwento. Kay Miko ko dun sa part na magpupokpok na ba? Bagay sis. Bagay nga, sakto. Hindi namin pipigilan yung imagination mo. Magpupokpok na ba? Bibenta ko na ba yung kaluluwa ko, ganon. Puri sa 500, ganon. Kaya ako nag-resonate. Magtuturo ng Espanyol. Magtuturo ng Espanyol kasi posibleng maisip ko siya, yung magturo ng Espanyol. Kahit ang alam ko lang leche. Anyways, ganon. Diba? So lahat tayo may ganon. Lahat may tayo, relate. Either sa tindahan, sa buong sitwasyon mismo, correct. or pwedeng sa isa sa mga karakter ng kwento. Ako talaga yung matanda na parang, papaano pag ako yung matanda, magiging question din yun na maraming tao na makakarinig ng kwento ko, anong nangyari kay Chris Chuper? Kay Nicole, kunyari, ikaw yung matanda, anong nangyari kay Nicole? Bakit siya ganon? Diba sikat na DJ yun? Bakit? Sana hindi mangyari sa atin. Alayo bigla. Pero sana hindi, kasi diba? maaaring yung matanda dito, mga kaibigan, hindi natin alam yung tunay na kwento. Correct. Maaaring dati siyang principal. Oo, correct. Maaaring sikat na nurse, o di ba masipag na nurse sa isang magandang hospital dati. Pero bakit nasa daan at namamalimos? Correct. Ano ba, broken heart ba yung dahilan? Correct. Kawalan ng pera? Totoo. Or change in government? Dahil nabago ang administrasyon. Hindi natin masasabi. Kasi mali mo nagtatrabaho sa gobyerno. Nagbago ng, di ba may tinatawag na pag nagbabago ng, pag nagbabago ng administrasyon, nagpapalit din ng tao. May mga ganon. So dating may posisyon siya, tapos ngayon wala na. Totoo yun. Madami. Mali mo, dati palang manager ng bangko. Dati masasabi. Diba? Tapos bakit nagkaganon? Bakit kaya ganon? May ganon tayong pag-iisip kung bakit, no? Totoo yun. At doon mo ma-realize, mga kabisyo, no, ang bawat tao may makabuluhang kwento. Na pag na-realize mo, no, grabe, no, yung pinagdaanan ng taong ito. Tama. Na parang ang laki pala ng naging problema niya. Ang laki pala na naging dagok sa buhay niya. Tapos ikaw ang problema mo lang yung 10 piso. Mga ganon. Hindi, tsaka kapag na-realize din natin na lahat ng tao may matitinding dagok, I think magiging mas mabait tayo sa kanila. Correct. Diba? Mas magkakaroon tayo ng pag-intindi sa kanila. Totoo yun. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic ka. Salamat sa Yumiko for sharing your story. Bye-bye! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!